see. Kasi kung ikaw ay namumuhay sa iyong nakikita, you're not living by faith. Ikaw ay nabubuhay sa faith kung pinaniniwalaan mo ang mga bagay contrary sa nakikita mo. Amen. Ito nga yung sinasabi dito na conveys the idea of bringing forth evidence that demonstrates something, particularly something contrary to what appears to be the case. Maliwanag? Yun ba? Halimbawa na lang, pag tinanong ko kayo, naniniwala ba kayo na magkaroon tayo ng sariling church building? Amen! Amen! Salamat na lang, walang nagsabi. Pastor, ang puso natin 7,000 lang. 7 million. 7 million! Wala ka apat 7 million dito sa St. Paul dito, ano? Kaya natin bilhin yan. Okay. Ito na yung healing na sabi ni Sister Rose ay yung yung bulag na kakita. Hindi po yung papasok sa miracle, kundi papasok po yun sa healing kasi ang healing is the restoration of health. Nasusundan. Hindi po na ang natural law nito, kundi nire-restore lang yung kalusugan ng isang tao. Example na lang dyan, woman with bleeding for 12 years. Daming dugo yung babae na yun, ano? Ano kaya kinakain yun? Dinuguan siguro lagi. Pero kung 12 years na tinurugo, naubos na yung kayamanan niya. Pero, noong nahipo niya yung laylayan ng damit ni Jesus, pinagaling siya, nag-stop yung bleeding. Ito na yung isa pang example ni Sister Rose na blind whose sight was restored. Amen. So, hindi lang sakit sa ngipin. Iwan ko ba? Sabihin nila, namaga yung ngipin. Hindi naman namaga yung ngipin, yung gums ang namaga. Yung ngipin, isa lang ang size niya, hindi na lalaki yan. So, ang gusto kong sabihin dito is, hindi lang yung nagkaroon ng gums na namamaga, kaya sumasakit yung nerves doon sa ngipin. Hindi lang yun ang kayang pagalingin ni Jesus. Walang sakit na hindi kayang pagalingin ang Panginoon. Amen. So, who knows na may gift of healing ka kung hindi mo naman sinubukang mag-pray? Pakita ko sa inyo. Sa Mark chapter 16 verse 15, okay? Nabanggit ko na ito pero ulitin ko lang at gusto ko lang diinan ulit sa inyo. Mark chapter 16 verse 15. Okay, ganito po ang ating makikita. Verse 15. Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. If they drink anything deadly, it will no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Amen. So, kahit sino, basta sumampalataya sa Panginoong Jesus, magpatong daw ng kamay sa may sakit at gagaling yung karamdaman. Amen. Malalaman mo lang kasi kung may gifts of healing ka, kung ikaw ay nagpapatong ng kamay sa may sakit. Eh kung sinasabi mo, may sakit na kakilala mo, sige, iimbitahan ko si pastor. Bakit mo hindi ginawa? Kung may faith ka, sino man ang mapatungan ng taong may pananampalataya, ang ano man ang karamdaman gagaling. Amen. Amen. Huwag kang iasa sa pastor lahat. Ang dami kong trabaho. Kaya nga, kung mayroon ng parte ang ating katawan na hindi, walang gamit or walang function, ano yun? Appendix. Kaya nga, yung mga nagpasisaryan sa akin, ang advice ng doktor, tatanggalin yung appendix. Para hindi na magkaroon ng chances, magka-appendicitis, panibagong ihiwa na naman. Buti sana kung ganun lang kadali mahiwa. Yung hiwa, sakit sa hiwa, madali pang tiisin. Yung sakit sa hiwa sa bulsa, ang hirap tiisin. Kaso lang, may maraming mga believers hindi nagpa-function kasi hindi nila alam kung anong gift meron sila. Amen ba?
Huwag naman sana puro appendix ang taga-God tayo, ano? Boy, pag nagpasisaryan ako, ipapatanggal ko na kayo. Okay, after sa healing is the word of knowledge. Ang word of knowledge na ito is given by the Holy Spirit to one individual for the benefit of another. Ang kaibahan sa prophecy, usually ito ay para sa isang nation. Ang knowledge, ito ay usually para sa isang individual. Halimbawa na lang, may mga pastor na nagsasabi, may sinasabi ang Holy Spirit sa akin dito na meron isa sa inyo hindi marunong magpatawad. Tapos, tumayo na lang yung isa, Pastor, ako yung tinutukoy mo. Gift of word of knowledge yun. Huwag naman sanang patsamba na lang. Siguro, mayroon din siguro dyan, kahit walang sinasabi ang Holy Spirit. Bigyan ko kayo ng isang magandang example. Sa dati kong church sa Pilipinas, may mga lingkod ng Diyos na inaabuso nila yung kanilang pagkalingkod ng Diyos. Mayroong mga gifted sa healing. Gifted sa healing. Hindi healing, healing. Halimbawa, itong lingkod na ito, kasama niya yung coordinator ng prayer meeting. Sabi ba naman niya, Sister, sabi ng Diyos sa akin kagabi, bibilhan mo raw ako ng sapatos na ito. Gift of healing. Nang hihiling, humihiling. Mayroon naman doon, sabi niya, mayroon dito na yayaman na within 2 months tatanggap ng 200,000. Walang problema kung ito ay bigay talaga ng Lord, pero may ibang tao na parang sa dami ng taong nakikinig, patsambakan na lang. Nasusundan niyo po ba ako? Bigyan ko kayo ng isa pang magandang example na meron akong lingkod, kilala ng Diyos, hindi ko na lang banggitin pangalan dahil kilala niyo. Habang nagpa-altar call para ipipray yung mga tao, sa dami-dami ng mga tao, bigla na lang siyang pumunta sa isang member, tapos pinagpipray niya yung cancer. Nagulat na lang yung pinagpipray, bakit niya nalamang may cancer siya? Para bagang, wala kang cancer, ipipray ka, pagalingin sa cancer, makugulat, may cancer ako, baka mamatay ka na lang bigla. So nagkataon na, yung kanyang pinagpipray, o hindi nagkataon, talagang nangyari na, yung kanyang pinagpipray, pinatungan ng kamay, may cancer na. Bakit? Kasi word of knowledge yun. Inihayag ng Diyos yung patungkol sa isang individual. Maliwanag? Okay. Isa pang, hindi ko na i-explain ng gusto. Example pa nito is, Elisha and the Shunammite woman. Noong namatay po ang anak ng Shunammite woman, tumakbo po ito kay Elisha, pero sa kanyang pagdapa, sa inawakan niya ang paa ni Elisha, sabi niya kay Gehazi, inawat po ni Gehazi yung babae, pero sabi ni Elisha kay Gehazi, huwag mo siyang pigilan kasi nagbagabag ang kanyang kalooban, hindi pa nga lang ipinapaalam ng Diyos kung bakit. Nasusundan ba? Alam niya na worried yung babae or may concern yung babae, pero hindi pa niya alam kung bakit. Unlike doon sa sinaaman na pinagaling sa kitong, nag-offer kay Elisha, inayawan ni Elisha, nung pag-alis sinundan ni Gehazi. Sabi ni Gehazi, nabago ang isip ng aking master na si Elisha, may dumating nangangailangan ng tulong. So tinanggap niya yung damit, tinanggap niya yung pera, pagbalik niya kay Elisha, sabi ni Elisha kay Gehazi, saan ka galing, Gehazi? Sabi ni Gehazi, hindi ako maalis more pa, alis pa, cross my heart. Pero sabi ni Elisha kay Gehazi, hindi mo ba alam na ang puso ko ay kasama mong umalis? Kumbaga, yung ginawa ni Gehazi, alam niya bakit inilagay ng Diyos sa kanyang puso ang kaalaman na ito. Maliwanag? Gets ba? Yes. Okay. Isa pa, hindi ko, yun yung kay Elisha at Gehazi. Ang word of wisdom na ito is a supernatural revelation of wisdom. Hindi ko na i-explain ng gusto. Spontaneous manifestation of a God-given insight to the mind of the believer. Example na lang po dyan is si Stephen. Naalala niyo si Stephen?